Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Ako po ay nandito lang no, sa sasakyan habang naghihintay sa mga kasama ko, no, yung buong team. Ako dito lang naghihintay mga kabisnes. At salamat po ng napakarami sa inyo po suporta sa aking channel mga kabisnes, at ganyan din sa aking mga kasamang 6 na kagwangs. Salamat din po ng napakarami. At ganyan din po ang suporta nyo kay Kabisnes Papa Dis TV at sa Kabisnes family, ang ating boss Dave mga kabisnes namin minamahal. Sa hapong ito mga kabisnes, kami po ay kasalukuyang nagme-mission sa lugarin ng sakupan ng Caloocan, ano? Dahil mayroon pong nag-chat dahil sa ating pong ate kabisnes, no, na mayroon na humihingi ng tulong pagmamahal mga kabisnes, at agaran ng mga inaksyonan kagad ng ating pinuno, no. Kaya nandito kami ngayon sa lugarin ng Northville mga kabisnes. So antabayan na lang natin yung mga kabuang impormasyon dun sa vlog ni Kabisnes Official. At dito ay antabay lang muna ako. Ako lang dito mag-isa mga kabisnes. Kailangan natin bantayan yung sasakyan dahil medyo masikip ang area at saka maraming mga bata na naglalaro mga kabisnes. So yun po mga kabisnes, ano, sa maghapon, ito ang aming mission ngayon. Kanina ay doon kami sa bahay naman ni Bay, binisita namin bilang suporta doon sa ating kasamahan, ano, dahil nga may naramdaman daw si Bay. Yung si Bay kasi ay di nalingid sa ating kaalaman, mayroon siyang high blood, ano, masakit daw yung sabi niya mga binti ba yun, ano ba yun, ay agaran kaagad na pinuntahan ni Kabisnes dahil siyempre para malaman din natin kung ano yung lagay ng ating kapatid na kagwang na si Bay Papaya. At sa awa ng Diyos naman ay mabuti naman ang kalagayan niya doon. At patunayan nga, mapanood nyo doon sa vlog ni Kuya, ay mayroon kaming kunting salo-salo, no, doon. Masaya ang buong team dahil nagkasama-sama doon sa kanyang bahay na bagong tinirhan ngayon mga kabisnes. At mga kabisnes, sa marami pong mga nanonood sa aking mga videos, no, marami po akong nababasa doon sa comment section mga kabisnes. Sabi nga ay bakit minsan may mga pagkakataon na bakit walang audio, kung minsan mayroon tayong mga video na wala siyang audio, ang tanging hindi nila marinig yung boses ko hindi marinig, ang tanging narinig lang nila ay yung background music, ano. Kung bakit ganun po nangyayari mga kabisnes, dahil mayroong mga pagkakataon na nagbablog ako sa lalo pat sa labas na hindi po na maiiwasan natin mga kabisnes na hindi ko agad na napansin na mayroon palang tugtog, ano, halimbawa may mga music na malakas o may music na nasasagap mga kabisnes. Ang ginagawa po namin ni Dindin sa pag-i-edit ay, kasi palitan kami ni Dindin sa pag-i-edit mga kabisnes, ang ginagawa po namin doon ay minumute talaga namin kasi iwas copyright po tayo mga kabisnes. Kasi ang hirap pagka natin, ang ginagawa kasi kung minsan ginagawa ko, nire-reduce ko yung noise baka sakaling magawa ng paraan. Kaya lang kung minsan talaga andyan pa rin lumilitaw pa, lalo pat kung malakas ang sounds, talagang sagap na sagap mga kabisnes, hindi uubra. Kaya wala akong ibang choice sa part na yon. Pagka may sounds, mute automatic. Ngayon ang ginagawa ko na lang, nagba-background music na lang ako. Minsan po mga kabisnes may nagsasabi naman, ba't ang lakas ng background music, halos hindi na maintindihan yung sinasabi ko. May mga pagkakataon lang talaga mga kabisnes na sa pag-i-edit ko, lalo pat minsan din naabot ng antok na. Minsan naman si Dindin ganun din, si Dindin na hindi mo na malayan na yung adjustment ng volume doon sa background music minsan napalakas, hindi ba masyadong natansya yung
yung pagpihit doon sa ano, kasi ano yan eh, pinipihit yan eh, parang ano ba, ini-scroll siyang ganyan, dandahan. Kung minsan hindi masyadong nakokontrol, kaya napalakas. Na sa buong akala namin ay okay na. Yung pala pagka yung na-upload na siya, ang lakas pala. So ngayon naiintindihan ko na, nakukuha ko na yung mga bagay na yon. So susunod mga ka-business, at mayroon namang nag-comment sa iba na mas mainam pa kung wala na raw background music, mas mainam pa. Parang sa akin naman wala naman naging problema doon. Kaya lang kung minsan napapaisip din ako eh. Parang sabi ko, parang ang sagwa naman, parang ang vlog ba na raw vlog na nga yung dating, tapos wala pa siyang background music. Parang ang boring lalo ang dating, no? Ang boring lalo ang dating. Pero meron kasing iba na mas okay yung ganun. Siyempre meron din namang iba na ayaw na wala namang walang background music, parang nakakaboring nga naman daw. Ang iba naman mas gusto nung walang background music. So mga ka-business, ganun pa man, ako talaga ay kung minsan meron talagang may mga portion talaga doon na ito nang lagyan ng background music, lalo pat kung ang pinag-uusapan naman ay lalo pat medyo seryoso, napakahalaga, mas mainam na wala ng background music. Pero kung mga good vibes naman, good vibes lang, may mga montage ganyan, may background music talaga yan. Pero para sa akin, mas mainam pa rin siguro talaga may background music, kahit papaano may background music, para kahit papaano ay medyo buhay na buhay yung vlog. Hindi masyadong, yun nga sabi ng iba, masyadong boring mga ka-business. Pero pagpasensyahan nyo na po kung may mga tagpo kayong na-encounter doon sa vlog ko na gano'n, na bakit wala mang boses si Kuya Buknoy, tanging background music lang. Sana po maintindihan nyo po ako pagka may mga ganun tagpo po na nagsasalita ako pero hindi nyo narinig yung aking boses. Isa lang pong ibig sabihin nun, na mayroon tayong nasasagap na mga sound music, no? Kailangan natin talagang i-mute. Hindi po pwede, kasi kung i-cut naman natin, lalo pat kung ang sequence ay yung music na nasagap natin ay sobrang haba, medyo kung i-cut mo naman sobrang haba, i-cut mo siya, sayang din, kung minsan sayang din ba. Kumbaga ginawa ko na lang parang montage na lang siya. So wala lang akong boses doon, nakamute lang, background music na lang ang pumapasok mga ka-business. Pagpasensyahan nyo na po, palibasa kasi ay nagsisimula pa lang tayo, hindi pa tayo ganun kabihasa sa larangan ng pagbablog, at may mga pagkakataon talaga na hindi mo na malayan na mayroon palang mga sound music na iyong nasagap, no? Maski kasi napakahinang music lang, kung minsan pasok talaga sa audio eh. Kaya minsan nga yung minsan may mga pagkakataon na pag nito yung electric fan, yung kaluskos ng yung EDC ng electric fan, yung tunog ng hangin, dinig na dinig pala talaga pagka, kasi ko rin minsan pagka pinanood ko na naka-upload na, ako parang ang ingay pala neto, sabi ko, ingay pala neto, yung electric fan pala nakalimutan i-off. Kaya kung minsan mapapansin nyo, pag nagba-vlog kami, lalo pat medyo kulob ang bahay, kasi may mga electric fan naman talaga yan, kaya lang pinapa-off talaga namin. Kaya kung minsan mapapansin nyo, pawis kami. Pagpasensyahan nyo na po, kasi kailangan kasi talagang i-off ang electric fan. Kaya mapapansin nyo, bakit parang tila baga pawis na pawis sila. Ano ba nangyari? Kung buhayin ng electric fan, pasok sa audio po, lalo pa kung GoPro ang gamit mo, ang lakas ng nun, ang lakas ng sagap ng ng mga ultimo kaluskos ng dinig talaga eh. Kaya pag nagba-vlog kami, lalo pa si Kuya, pag GoPro ang gamit, off talaga ang mga diyan, electric fan, kahit nga yung sa aircon, yung ng aircon, dinig yung buga ng hangin. Pag GoPro ang gamit, pasok. Pag kung halimbawa nagba-vlog ka, tapos andito yung aircon sa may ibabaw mo lang, pasok sa yung audio niya mga ka-business. Kaya hindi po pwede talaga pag nagba-vlog ka ng maliban na lang kung talagang halimbawa na sa mga ganitong bangketa, mga kalsada, di mo maiwasan talaga yun. Dapat marami sasakyan, di mo talaga maiwasan yun, maingay talaga. So understood po yun. Understood po talaga kasi nasa kalsada ka eh. Understood po yun. Huwag lang yung makasagap ka ng sound music o music.
tugtog kasi talagang copyright automatic mga kabisnes. Ang hirap pa naman din pati pag na-copyright tas napakahaba na tas na-i-upload mo na. Naku, pag ititrim mo ngayon yun, ang tagal pati ng oras ang bibilangin. Maghihintay ka ng oras bago yun matrim, bago yun ititrim ng kusa ng ano yun pagka may pipindutin ka lang naman doon, ititrim ng kusa, kaya lang matagal mga kabisnes. So yun po mga kabisnes, batay doon sa mga info, no? Saka yung may mga banggit din na bakit si Dudong ay hindi na minsan na lang makikita mo sa vlog. Kasi nga mga kabisnes ay si Dudong ay kasalukuyan kasing nag-aasikaso ng mga papilis doon sa kanyang pag-aaral. Si Dudong po kasi ay lulusong sa pagka-ministro mga kabisnes. Yun po ang kanyang yun po kanyang napusuan mga kabisnes. So wala akong choice kundi suportahan ang bata kung ano yung gusto niya. Yun sa ganung kasi paraan, medyo laylo siya doon sa pagharap sa camera dahil nga mas nag-focus siya doon sa kanyang mga gagawin, kung ano dapat gagawin. Una-una yung mga requirements, talaga inaasikaso yon. Ang dami pa, may mga medicals pa tinatrabaho, hindi biro din talaga yung pag-aaral sa pagka-ministro, no? Ayun kasi ang ni Dudong, yun ang kanyang puso, nandoon talaga siya sa pagtuklas at pagiging pagtuklas ng mga kaalaman ukol sa Biblia, no? So, hindi natin yung bata, yun ang gusto niya. So sige lang, go lang, sabi ko, go lang, napagandang naisip mo naman dahil yan naman ay para sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Bakit naman natin hadlangan kung ano yung gusto ng bata? Ang tayo kong magagawa, suportahan ko sa abot din ng aking makakaya. Sabi ko, sige, go lang dong kung ano yung gusto mo. Ano po mga kabisnes, kaya kung minsan di mo talaga siya mapupursige pag dong sama ka sa vlog ko muna. Minsan mahahagip lang pag nasa bahay, dong kumusta ka, ganyan. Nanap ka na ng mga viewer natin, gandun lang mangumusta, pero hindi na talaga siya totally nakapokus dun sa pagsama sa mga vlog namin kasi nga iba na yung kanyang may mga iniintindi din, mga kung ano-ano pang mga iniintindi niya dun sa mga kailanganin sa kanya pag-aral bilang ministro mga kabisnes. Kaya pagpasensya nyo na po kung hindi siya lagi nyong makikita sa vlog, no? Kasi lalo pat kung mag-aral na talaga yan, tutok na yan sa pag-aral sa pag-study ukol sa sa pagiging ministro. Kaya hindi mo na talaga makikita basta-basta yan, madalang na lang kung sakali mga kabisnes. Kaya yun po, yun lang po ang info ko sa inyo ukol kay Dudong. At sa amin naman pong gagawing paglilipat mga kabisnes ay abangan nyo na lang po yun. Mapapanood nyo na lang po sa either sa vlog ko or sa vlog ni Kuya. So antabayanan nyo lang po yun mga kabisnes dahil ang usapan nga namin ni Mingga ay araw ng Sabado, no? Ngayon po ay Biyernes mga kabisnes. So antabayanan nyo lang po either bukas Sabado maggagaya kami. May awang Diyos na sana magandang panahon para makapaghakot dahil napapansin namin tuwing hapon na lang talaga ito umulan umulan tuwing hapon mga kabisnes. Saka may mga banggit pa bakit napakaliit daw yung nakuha naming bahay. Hindi ba po pwedeng humanap ng medyo mas malaki-laki dahil marami nga kami mga kabisnes. Gugustuhin man namin ko maghanap ng malaking bahay, pero ang problema kasi doon mga kabisnes, siyempre malaking bahay, malaki din ang doon, ang upa sa madaling sabi. Pinakamababa na nga yun yung nakuha naming 6,000 mga kabisnes, kasi ngayon talaga 7, 8 ganyan. Kung gusto mo malaking malaki, may nakita kaming malaki na video ko ngayon kaya lang hindi ko na i-upload dahil maiksing lang kasi maiksing vlog lang yun, hindi ko na itinuloy din kasi ang bigat 10,000 mga kabisnes, pero ang laki. Pwedeng isang sasakyan at saka isang tricycle ang pwedeng ipasok doon sa garahe. Tapos may tindahan malaki, yung nakpwesto nga tindahan malaki. Tapos ang sala sobrang laki, ang kwarto 2, may kumpleto na, may mga kabinet na doon, gagamitin mo na lang. Kaya nga lang 10,000 mga kabisnes. So sa panig ko naman na nagsisimula pa lang, hindi natin kakayanin yun mga kabisnes.
natin kakayanin. So, tiis-tiis lang muna kami doon sa 6,000. At least, komportable naman doon sa aming pong natagpuan na bagong bahay ngayon ay okay naman siya, malinis, may naka-tiles lahat. Isang kwarto nga lang, tapos yung sala naman hindi naman ganun kaliitan okay naman, kahit doon lang kami sa sala. Ang purpose ko doon sa sala, yung nakuha namin yung bago ay didivisionan ng bahag, bibision na lang, kasi bali maliit, pang ano lang ba, sa kwarto lang namin ni Mingay, dahil dalawa, pati si Tinay, kasi yung mga iba kong mga anak pwede naman kahit dyan sa sala sila. So yun lang yung aking na makakayanan sa ngayon mga kabisnes. Hindi talaga kakayanin kung maghanap tayo ng sobrang laki mga kabisnes, kasi may mga nababasa kasi ako sa comment na bakit hindi kayo maghanap ng mas malaki, Kuya Buknoy, na may mga dalaga ka pa pati. Yung kwarto talaga doon kay Dindin talaga yon. Ang gusto ko nga doon, silang mag-ina, si Dindin, si Kia at saka si Mengay, dos kwarto na yon. Yun ang gusto ko sana doon, na doon sila. Kami naman mga lalaki, kahit dito lang kami sa sala, sapat na kami doon. Sanay naman kami sa simpleng ano lang, basta may mahigaan lang, okay na okay na ako doon mga kabisnes. Pasasaan din to mga kabisnes kung dumating ang araw na darating din ang araw mga kabisnes na maging okay ang takbo ng ating channel sa tulong nyo po mga kabisnes. Nakikisuyo po ako, naglalambing po ako sa inyo mga kabisnes. Sana po wag nyo pong iwanan, o huwag nyo po kami iwanan mga kabisnes. Sana suportahan nyo pa kami, lalong lalo na po sa aming 6 na kagwangs na kami ay nagsisimula pa lang. Sana masuportahan nyo po kami, patuloy nyo pa kaming suportahan mga kabisnes. At gayon din po sa ating, siyempre ang ating main channel, ang Kabisnes Official, ang ating Papa Dins TV at ang ating Boss Dave, yung Family Kabisnes. Tulong-tulong po tayo mga kabisnes. At pasasaan din to mga kabisnes, darating ang araw na luluubin ng Panginoong Diyos na ma-establish ang ating channel, ay kami naman po ang magiging malakas na katuwang sa pagtulong ng aming pinuno, ang Kabisnes Official. Yun po mga kabisnes. At ano pa ba yung may mga comment akong mga nababasa na nga sabi nila, bakit hindi pa daw ako maghanap ng lote o kahit daw rights. Walang problema po doon mga kabisnes sa ganun. Pwede naman natin gawin talaga yun yung makahanap tayo ng rights at patayuan natin ng bahay. Ako naman, binabalansi ko rin kung dumating din ang pagkakataon naman na ipagkaloob ng Panginoon Diyos na kakayanin nating kumuha ng bahay, ba't doon pa tayo sa rights? Hindi ba? Ba't doon pa tayo sa rights? O siguro doon na tayo sa yung talagang titulado na kung hanggat maaari. So yun po mga kabisnes naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na iniendorso ng Kabisnes Family. Ayan po mga kabisnes, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No? Ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga kabisnes. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabisnesofficial.com. Lahat po ito kinagamit ng Kabisnes Family at yun, garantisadong epektibo na kabisnes. Po mga kabisnes, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga kabisnes. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga kabisnes, subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with balaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga kabisnes. So
Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po. Insulin Green Coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business namin minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So alright mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh wow! Ayan, avail nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan ang mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banat! Matitiis pa naman mga ka-business, hintay-hintay lang tayo at sana nga yun nga ang aming pakiusap, samahan nyo lang po kami, supportan nyo lang po ang aming channel mga ka-business. Darating din tayo dyan mga ka-business, mailagay din natin sa maayos na kalagayan ang yung unang yung pamilya ko, darating din tayo dyan mga ka-business. Diyos tayo kakapit, sa Diyos tayo kakapit mga ka-business. So yun po, salamat ng napakarami sa inyo, salamat sa suporta. Salamat po sa inyong suporta mga ka-business. Dahil kung wala po kayo, totoo lang, hindi namin mararating to. Ngayon pa lang mga ka-business, nakikita na namin yung takbo rin ng aming mga subscribers. Kahit pa paano, nagdadagdag talaga siya. Salamat po dun sa mga nagsusubscribe sa aking channel. At sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, naglalambing po ako sa inyo mga ka-business. Subscribe niyo po ang aking YouTube channel. Hindi lang sa akin, yung sa mga kasamaan ko mga kagwangs. Pakisuportahan niyo po kami, pakisubscribe po sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga ka-business. Para sa ganun, ay maging masaya lang tayo. Hayaan niyo po at sa abot ng aking makakaya ay gagawin ko ang aking bahagi mga ka-business, magkaroon tayo ng mga uploads na kapupulutan ng aral mga ka-business, no? At yun po. Darating ang panahon na magiging okay din ang lahat mga ka-business. Yung aming mga uploads ngayon sa kasalukuyan, kaya pagtiyagaan nyo pa. So yun lang po mga ka-business ang aking reaction doon sa mga nagko-komento. So kung mayroon pa akong mga nakakalimutan siguro, yung mga mahalaga, siguro sa ibang pagkakataon na lang, babanggitin ko na sa ibang pagkataon ng aking vlog mga ka-business. Salamat po sa pagsama nyo po sa akin mga ka-business sa hapong ito. Nagpapasalamat po kung napakarami. Please support po sa ating mga magigiting na reactors mga ka-business. Hindi ko na sila maisa-isa mga ka-business. At ang ating Wakiwak TV, Papasundot TV, Bong MTV mga ka-business. Yun, pakisuportahan po natin mga ka-business. 6 na kagwangs, ka-business official, siyempre, ka-business family, Papa Dins TV. God bless po sa ating lahat. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat mga ka-business. Alright. Bye-bye po. Thank you po.
ang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao, kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo.